beloved Boss Mike Cervera. Pulong Duterte, ni-resma ka ni Tariela. Panoorin natin. CJ spokesperson Jay Tariela, si Congressman Paulo Duterte. Nako. Una niya sa pahayag ni AFP Chief Romeo Browner Nako. tungkol sa Typhoon missiles ng Amerika. Nako. Wala ni Tariela, linyahang China ang mga pahayag ni Pulong. Si Brian Castillo. Pinaliwanag ni AFP Chief Alam nyo si Pulong talaga, no? Itong mga Duterte, hindi mo alam kung may mga utak talaga, no? Oo. Sa totoo lang, swerte sila dahil yung utak ng tatay nila, alam nyo yun? Utak ng mga, mandarambong, no? Sa totoo lang, kundi dahil kay Digong, sige tuloy. of Staff General Romeo Browner Jr. Nako. Gusto ng China na paalisin ang mga Typhoon missiles ng Amerika Oo sa nga. America site sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Browner na kinatatakutan ng China ang mga missile na ito. Hala, kaya naman pala. Takot sila mga kababayan sa mga missile ng Amerika na yan dahil wala sila niyan. Alam niyo po ba, yung mga missile na yan, abot yan hanggang sa Beijing. Opo, bang klase yan mga kababayan? Kayang tawirin ang Pacific Ocean. Opo. Naku, grabe pala yung mga missile. Kaya pala ang mga natatakot, ang mga Chekwa. Pinalipad po yung mga missiles na ito, Ah. aabot Hanggang mainland China. hanggang mainland. Ala ka, aabot daw talaga sa hanggang mainland. Oo. Ninang. Oo. Ay, ilakas mo yung volume ng cellphone TV mo, ha. O ngayon, kung ayaw mong ilakas, alam mo na. At aabot rin po dun sa mga artificial island sila. Kaya sila natatakot. Pero binanatan Grabe, ito no? ni Davao City 1st District Representative Ah. Paulo Duterte. Na? Sabi niya, masisiguro bang mapipigilan ito ang ganti ng China? O isusugal lang ni Browner ang buhay ng mga Pilipino? Kita nyo mga kababayan nyo na naratibo, no? Imbis ho mga kababayan na palakasin yung ating sandatang lakas, kampihan nila, bigyan ng moral, bigyan ho ng lakas ng loob para tumaas ang moral, wala ho. Itong mga Duterte talaga na ito, walang magagawang mabuti para sa mga Pilipino, no? Kundi kumontra ng kumontra. Dahil hindi kayo sinamahan sa gusto nyong kudita. Hindi kayo sinamahan sa gusto nyo na ipalit si Sara. Kaya binabanatan nyo kahit napalpak na. Ganyan ho mga kababayan ito eh. Tingnan nyo mga kababayan ng katwiran. Ang layo, di ba? Yung katwiran nila, naratibo na ng China. Opo, yung kanilang katwiran ay naratibo na ho ng China. Gayang-gaya na ho ng mga Duterte yan. Grabe, Tinde, no? Tinde, sige tuloy. Maipakita kung gaano siya kalapit sa mga umano'y boss niya. Dagdag pa ni Pulong. Sino raw ba ang sineserbisyohan? Ang Pilipinas o ang CIA ng Amerika? Kita nyo? Resback naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Ayan na, resback. Ano yung resback ni Tariela? Panahon na para kontrahin ang mga kwentong made in China na naglalayong hatiin ng bansa. Grabe, Pulong, hindi ka ba nahiya niyan? Yung kwento mo raw, made in China? Pulong, yung mga kwento mo raw, made in China, sabi ni Tariela. Kakahiya, no? Kakahiya yun, mga kababayan ko, sabihan ka ng ganun. It is our obligation and responsibility to counter all these lies and Correct, mga kababayan, wag na natin patagalin. Obligasyon ho natin ay paglaban at protektahan ang ating bansa. Tama po ba? Kabaliktaran naman po sa ginagawa ng mga Duterte. Sa kanila naman po ay para bang sila mismo ang nagcha-challenge sa ating mga Pilipino. Nagets nyo? Nagets nyo, mga kababayan ko? Imbis po mga kababayan na sila po ay kasama natin para makipaglaban, sila pa ho ang nagpapahina sa kalooban ng ating mga kasundaluhan. Di ba? Yung po ba'y tama? Yung naratibo,
yung pong kanilang mga sinasabi. Abay, malayong malayo eh. Sabi ko nga kaninang umaga, yan po ang magiging makabagong makapili. Yang kampo ni Duterte. Ang makabagong makapili! Di ba? information. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to eh. Kita nyo? Yung linyahan ni Pulong, linyahan ng China yan. Palibasa, baka totoo yung sinasabi ni Trillanes na membro talaga ng triad yan si Pulong eh, no? Pulong, tagal na. Bakit hindi ka maghubad? Pakita mo nga yung tattoo mo. Si Jake Magnus, pinakita na yung tattoo niya. Oh, sa likuran, si FLM. Ikaw, kailan mo ipapakita yung tattoo mo? Di ba? Eh, alam nyo, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Oh, hello po sa lahat ng mga bagong dating. Opo, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paliwanag naman ng AFP. Totoo ang sinabi ni Browner tungkol Na? sa iPhone missiles. Oh. Na para lamang ito sa training at capacity building. Para raw ito sa interes ng Pilipinas. Correct. Hindi ng anumang bansa. Correct, oh. Hindi pa ba magpasalamat, ano? Biruin ninyo mga kababayan, tinitraining na yung mga kasundaluhan natin. Abay, itong mga Pulong, oh, si Pulong mga kababayan, reklamo pa ng reklamo, no? Ikaw na ang binigyan ng makakain, inang-ina mo. Tama, ikaw na ang binigyan ng makakain, ikaw pa nagre-reklamo. Kundi ka ba naman na lumapit-lapit ka nga? Sa totoo lang, mga kababayan, nakakahiya yung ganon. Matatapang lang yung mga yan kasi maraming ninakaw yan. Sabi nga nila, power is the money. Money is the power. Diba? Oh. Power is a ano yung kanta na yun? Money is a power, power is yun yun. Basta may kantang ganun. Kakalimutan ko na. Nagbabalita mo. Ayan, mga kababayan, hindi lang huyan ng Romesbak. Attorney Claire, pasok. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binagit niya na po yan. Grabe, ano daw? Sabi daw ni Pangulong Bongbong, ano pa daw ba ang inaasahan natin sa mga Dutertes? Mga pro-China daw talaga sila. Di ba nga gusto na nilang gawing probinsya yung Pilipinas ng China? Ganun po sila humimod sa puwet, ng China, mga kababayan ko. Ganun ang paghimod na lang. Ng mga Duterte sa China. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalo-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. Made in China daw, attorney. Pati daw yung mga kwento ni Pulong made in China. Ano Pulonggit? Ano na? Mula nung nagulpi ka ng bugaw, nakapag-book ka na ba uli? O nakarami ka na naman, ano? Mga kababayan, si Pulong mahilig sa kop-kop. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte? Oo nga. Ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Siyempre, hindi lilihis yan. Susunod lang sa ama nilang nakakulong. Diba? May utak ba yung mga yan? Hindi naman. Wala naman. Kita nyo nung nawala si Digong, hindi na sila makapagdesisyon. Walay na. Walay na. Pero po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi Anay? Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po,
wag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin, hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan. Oy, matagal na yan, attorney. Nung pa yung gera-gerang naratibo na yan, ginawa nilang propaganda, magkakagera pagka si Bongbong Marcos Eka ang mananatili sa Malacanang. Kailangan natin ng isang luka-luka na mamuno sa atin para hindi tayo girahin ng China. Di ba? Naratibo nila yan at saka propaganda nila yan noon. Kailangan, wag manatili si Pangulong Bongbong sa pagka-presidente. Sa lalong madaling panahon, palitan natin ng isang Sara Duterte. Di ba? Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil. Inutil? Pagdating sa China aggression. Inutil pala kayo eh. Kayong mga Duterte, inutil daw kayo. Pagdating sa China, inutil kayo. Di ba? Malamang. Yan ang sinasabi ko, yan ang mga makabagong makapili. Di ba? Alangan naman na lumayo pa dyan si Magalong. Hindi nalalayo yun dyan. Mga tropa niya yan eh. Di ba? Sa opisina nga ni Magalong, may ganyan, no? Ano yung Magalong? Para naman may panipsip ka. Tama na nga. Wala, 10 nilalibayan. Sigurado ko baka maging yan. Baka maging makapili rin lang mga yan. Di ba itong mga DDS? Sigurado. Baka maging makapili sila. Bakit kanyo? Bagay naman kasi talaga na magsuot sila ng bayong. Ang papangit na mga pagmumukha eh. Di ba? Kaya kailangan bagay na magsuot ng mga bayong yung mga yan. Tama, mali? Tama. Biruin nyo mga kababayan ko. Si Magalong hindi na lang helmet ang matatakpan sa bunbunan niya. Ulitin mo, Boss Mike, ang labo ng sinabi mo. Hindi na lang yung bunbunan ni Magalong ang matatakpan ng helmet. Biruin nyo, buong ulo na nila matatakpan ng bayong. Di ba? Uy! Our beloved Boss Mike Cervera.